Nay, alam niyo bang si Lagring na kapitbahay natin ipinas lang daw umano ng waswang? Kanina lamang ho'y natagpuan ang bangkay niya dyan sa ilalim ng puno ng mangga. Gutay-gutay ho ang katawan at kita ho mismo ng dalawang mata ko, wala na siyang laman loob at puso. Nako! Nakakatakot, Nay! Kung aswang man talaga ang gumawa nun, siguradong isang mabangis na aswang yun. Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Hindi naman totoo ang mga aswang na yan? Ikaw mismong nagsabi sa akin na kwentong barbero lang yan eh. Bakit ngayon? Parang ikaw itong nanginginig sa takot. Sa naniniwala na ho ko ngayon eh. Ikaw ba naman ho makakita ng ganong bangkay? Ano hong iisipin nyo? Kung mabangis na hayop lang po ang may gawa nun, bakit yung bandang liig ni Lagring napakaraming marka ng mga pangil? Samantalang dadalwa lang naman ho ang kadalasang pangil ng mga mababangis na hayop. Tsaka alam niyo ba, Nay? Halatang sinipsip ang dugo nun. Sa katunayan wala na rin ang isang mata niya. Grabe! Ganun ba? Ano naman ang sinabi ng asawa niya sa nangyari kay Lagring? Siguro naglulupasay na yun ang makita niyang bangkay. Yun pa ang ipinagtataka ko, Nay. Ni hindi nga makikitaan ng pagkasindak si Bert. Masyadong halata sa mukha niya na wala siyang pakialam. Kilala naman natin si Bert, di ba, Nay? Wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Palibhasa kasi, maliban sa lasinggero siya, paiba-ibang babae. Naawa na nga ako minsan kay Lagring. Tuwing sinasaktan ng asawa niyang si Bert. Tas ngayon ito pang nangyari sa kanya. Sarap kutusan ng Bert na yun eh. Ay naku, bata ka, oo. Ang mabuti pa, tapusin mo ng pagsisibak doon ng mga kahoy. Parang dinadaan mo na naman ako sa mga kwento-kwento mo eh. Para hindi madagdagan yung trabaho mo rito sa bahay. At saka buti nga yun. Nakita mo na pinaslang ng aswang yon. Baka sakaling may katakutan ka na tuwing gabi. Abay, pinapasakit mo lagi ang ulo ko. Lagi mo na lang akong pinag-aalala tuwing wala ka rito sa bahay. Baka mamaya niyan mabalitaan ko na lang na dahil dyan sa kagagalaan nyo ng mga kaibigan mo, kayo nang susunod na biktima ng aswang kung sino man yon. Naiiling na lamang si Doroy sa sinabi ng ina. Alam niya na baratatat naman ang bunganga nito. Puro sermon ang aabutin niya kung hindi pa siya aalis sa harap nito. Magkagayon pa man ay hindi nawala ang respeto nito sa ina. Dahil alam naman niya para sa ikabubuti niya ang sinasabi nito. Ngunit minsan, hindi rin niya ito matiis kaya dinadaan niya na lamang sa pagkasutil at biro ang mga sagot nito. Hindi naman sa sinusuway niya ang kanyang ina. Pero kasi tuwing gabi ay dinadaanan siya ng mga kaibigan niya at yayayain na gumala. Kahit naman kasi hindi siya payagan ng ina, ay dinadaan niya na lamang ito sa paglalambing hanggang sa mapilitan ng ina na hayaan na lamang siya. Ayaw niya rin kasing mapahiya sa harap ng mga kaibigan at baka maging tampulan pa siya ng tukso kapag hindi siya pinayagan. Minsan, hating gabi na sila umuuwi, lalo na kapag maraming kababaihan ang lugar na kanilang pinupuntahan. Lumaki siyang sutil dahil laging kinakampihan ng kanyang namayapang ama. Wala na rin naman siyang kapatid, kaya dalawa na lamang sila ng kanyang ina na magkasama sa buhay. Ano ba naman tong si nanay? Parang bata pa rin tingin sa akin eh. 20 anyos na ako, pero wala pa rin akong magawa kapag inuutusan ako. Ay, masibak na nga itong mga panggatong. Baka mamaya bratatat na naman ako kung bungangaan nun. Daig pa nun ng Armalite. Nagmamaktol niyang hinawakan ng palakol na gagamitin sa pagsibak ng kahoy. Pagkatapos niya kasing magsibak, ay mag-iigib pa siya ng tubig sa balon sa kapitbahay nilang si Aling Lita na siya namang may-ari ng balon.
Ayaw naman niyang hindi sundin ang inuutos ng ina dahil baka maging tampulan na naman siya ng tukso. Hindi lang ng mga kaibigan niya, kundi pati na rin ng mga kalapitbahay nila. Minsan pa ngang nakalimutan niya ang inuutos ng kanyang ina na maglaba. Kaya naman abot tuloy sa kabilang barangay ang boses nito sa pangangaral sa kanya. Kaya lumabas siya ng bahay nang nakayuko dahil pinagtitinginan siya ng mga matang mapanuri na umaaligid sa kanilang baryo. Habang nasa kalagitnaan ng pagsisibak ay muli na naman niyang naalala ang nangyari kay Lagring na kapitbahay nila. Hindi niya lubos maisip kung ano ba talaga ang gumawa nun sa kanya. Pero may parte sa isip niya na nagsasabi sa kanya na aswang ang may kagagawan sa ganoong karumaldumal na pagpaslang. Hindi naman siya sigurado, pero sapat na para sa kanya ang mga sinabi ng mga saksi sa bangkay ni Lagring. Hoy, Doroy! Abay kanina ka pa dyan eh. Hindi ka pa ba tapos? Bilisan mo na at mag-iigib ka pa ng tubig. Abay may lalakarin ako, pero wala pang tubig na pampaligo. At saka pagkatapos mo nga palang mag-igib, may babanlawan ka pang mga labahin dyan sa timba. Ay naku naman anak, napakakupad mong kumilos. Para kang babae. Teka lang, Nay. Sandali na lang pala matatapos na ako rito. Hintay-hintay na lang ho kayo dyan hanggang sa mamaho kayo. Mag-iigib na ho pala ako ng pampaligo nyo. Saan ho ba kayo pupunta at kailangan nyo pa ng pampaligo? May dito ba kayo? Susumbong ko kayo kay tatay dun sa sementeryo. Nako, ikaw na bata ka. Puro ka nalang kalokohan. Abay kung binibilisan mo na dyan, di sana kanina ka pa nakatapos. At anong sinasabi mong magde-date? Abay sa tanda kong ito? Tingin mo, sinong magkakagusto sa akin? Kung animal ka talagang Doroy ka, oo? Dinadamay mo pang tatay mong matagal ng pumanaw. Bilisan mo na dyan! Wait ho, madam. Patapos na ho. Ano na ho ang susunod yung iuutos? Pakilista na lang ho sa papel para isa-isahin ko na lang ho mamaya. Makapag-utos kala mo naman hindi mo ko anak na eh. Abay sinungsuway mo na ba ako? Porket lumalaki ka na? Hindi mo man lang inisip lahat ng pinagdaanan kong hirap. Maalagaan ka lang at mapalaki ka ng ganyan? O sige, kung kaya mo ng sarili mo, mas mainam na iwan mo na ako rito sa bahay. Nako, ayan ka na naman sa kadadrama mo, Nay. Ang OA niyo ho talaga. Oo na po, ipag-iigib ko na ho kayo para naman makaligo na ho kayo. Sige na ho, tama na ho yung kakukuda nyo at nakakahiya ho sa kapitbahay. Baka mamaya ho niyan ako naman ang paksa ng chismis dito sa ating baryo. Hindi na muling hinintay pa ni Doroy na makasagot pa ang ina dahil wala naman itong tigil, lalo't naumpisahan niya na ito. Agad niyang inilapag ang palakol na hawak niya. Kahit hindi pa tapos ang pagsisibak, ay mabilis niyang kinuhang 2 timba para makapag-igib. Grabe talaga tong sinanay. Kung andito lang sana ang tatay, hindi ko sana solong gawain dito sa bahay. Pero ayos lang yun. Konting lambing lang naman ang gagawin ko. Pihadong bibigyan na naman niya ako ng 50 pesos. May panggala na naman ako mamaya. Oy, Doroy! Abay ang aga naman. Umiigib ka na. Ano, sinermonan ka na naman ba ni Maring Lusing? Abay rinig na rinig sa buong baryo ang bunganga niya. Naku! Andyan ho pala kayo, Aling Lita. Para din ho kayong kabuti ano. Kasi walang tubig sa bahay kaya napaaga ho ko rito. Tsaka lagi naman ng ganun sinay. Kaya sanay na po ako. Kahit sino naman sigurong nanay. Kapag yung anak niya abay mas inuuna yung gala bago sa gawaing bahay, tsak na magbabaratatat talaga. Tigil-tigilan mo na kasi yung gala na yan. Hindi naman lingid sa'yo na may kaganapan dito sa baryo natin, hindi ba? Baka mamaya, isa sa inyo ng mga barkada mong magiging biktima ng gumagalang aswang na yon. Alam mo naman, mag-isa ka lang nakasakasama ng nanay mo, tapos pinag-aalala mo pa siya. Aling Lita naman,
Binata na ho ko, kaya normal na ho ang ganto sa amin ng mga kabarkada ko. Isa pa po, kaya ako gumagala, para makahanap ng babaeng makakasama namin ni nanay sa bahay. Gusto ko na ho kasi makapag-asawa. Ano'y ka mo? Abay, pambihirang bata ka. Oo't alam kong normal ang paggala-gala na yan dahil mga binata nga kayo. Ang hindi normal ay ba'y umuuwi kayo ng 10 oras ng gabi. At saka, anong sinasabi mong mag-aasawa ka na? Naku, ikaw talagang bata ka, oo. Puro ka na lang kalokohan. Kaya ganyan kong mangaral sa'yo si Maring Lusing dahil napakapilosopo mong bata ka. Binibiro lang naman kita, Aling Lita eh. Ito naman naniniwala ka agad. Sige na ho at baka hinihintay na ni nanay ang tubig. Pampapaligo niya ho kasi ito eh. Salamat ho nga pala dito. Agad niyang binitbit ang 2 timbang daladala niya. Alam niya kasing siya na lamang ang hinihintay ng ina upang makaligo ito. Sa isipan niya, mahirap na at baka magbratatat na naman. Pagkarating nga niya sa bahay, ay agad itong diniretso sa palikuran kung saan maliligo ang kanyang ina na kanina pa nag-aantay. Inay, eto na ang pampaligo nyo. Maligo na ho kayo at magpabango. Para makahanap na ho kayo ng bago kong tatay. Nang sa ganon may katuwang naman ho kayo dito sa gawaing bahay. Abay, lintik na batang to ah. Pumarinig ka nga nang makatikim ka sa akin ng pingot. Abay, napakasutil mo talaga kahit kailan. Matutumba ako ng walang sugat dahil sa pagkasutil mo. Kasi naman ho, Inay, lagi nyo na lang akong inuutusan eh. Mas mabuti na makahanap na ho kayo ng bagong tatay ko. Pero wag ho kayong mag-alala. Ipapaalam ko naman ho kay tatay sa oras na mabisita ko siya sa sementeryo. Ako na hong bahala sa kanya. Hindi ka ba talaga titigil, Doroy? Anong akala mo sa akin? Malandi tulad ng ibang babae dyan. At saka sino sa tingin mo ang mauutusan ko rito? Dadalawa na lang tayo magkasama din sa bahay. Huwag mong sabihin, may nakikita kang iba na hindi ko nakikita. Inay naman, mukha po ba akong may ikatlong mata? Maligo na nga lang ho kayo dyan para makalis na ho kayo. Hindi ko naman ho matatapos lahat ng inuutos nyo kapag narito ho kayo. Sige na ho at ako'y marami pang gagawin. Oy, Doroy! Abay, parang kasalanan ko pang nandito ako sa bahay. Lumapit ka nga rito, bata ka. Diyos ko talaga! Pinapasakit mo na naman ang ulo ko. Magpakita sana sa'yo ang aswang na sinasabi mong lumapa kay Lagring. Akong bata ka talaga. Halika nga rito. Papaluin lang kita kahit 3 beses lang. Abay, kating-kating na yung kamay ko sa'yo, ha? Hintayin mo ako dyan nang makita mo ang hinahanap mong bata ka. Sa takot na malapatan ng 2x2 na kahoy, nabitbit ng kanyang nag-aalborotong ina. Tumakbo siya palabas ng kanilang bakuran. Ayaw niyang mapalo dahil malaki na siya at baka isipin ng mga musang sa kanila ay may pagkaisip bata siya na makatotohanan naman. Hindi niya napansin na malayo na siya sa kanilang bahay sa katatakbo niya. Huli na niya nang mamalayang nakarating na pala siya sa dulo ng kanilang baryo kung saan may nakatirik na isang bahay. Nagawa sa pawid ang bubungan at tabla. Teka, kanino kayang bahay yun? Aba, sa tagal ko nang nakatira dito sa baryong to, bakit hindi ko alam na may bahay pa pala dito? Malayo na to at saka gubat ng likuran ng bahay nila. Masilip nga ang dingding nun. Maingat niyang tinahak ang daan para hindi mapansin ng may-ari ng bahay. Naisip niya ring kung sa harap siya dadaan ay madali siyang makikita dahil sentrong nakatutok sa pinto nito sa daan. Kaya patago-tago siya sa likod ng puno habang palipat-lipat hanggang sa makalapit siya sa bahay na yon. Pero hindi pa man siya tuluyang nakalalapit ay agad siyang napatakip ng kanyang nakadapang ilong dahil sa nakakasulasok na amoy. Maayos na sanang bahay at mukhang malinis naman. Amoy lang talagang hindi ko makayanan. Nakakasuka. Parang patay na daga
ang amoy ng paligid. Ganoon pa man ay tinuloy pa rin niya ang balak. Yun nga lang ay hindi niya inalis ang kanyang kamay na nakaipit pa rin sa kanyang ilong. Ano bang amoy ito? Kaya ko pang huminga gamit ang bunganga. Pero pag sa ilong, bahala nang mamula to kakaipit. Basta hindi ko talaga kayang amoy. Ano bang amoy ito? Kaya ko pang huminga gamit ang bunganga. Pero pag sa ilong, bahala nang mamula to kakaipit. Basta hindi ko talaga kayang amoy. Nang tuluyan na nga siyang nakalapit, ay agad siyang nagtago sa likod ng bahay. Mula sa maliit na siwang ay sinilip niya kung anong nasa loob noon. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita mula sa isang silid ang napakaraming mga botelyang nakapatong sa ibabaw ng isang lamiseta. Hindi niya rin mawari kung ano talaga yun. Ang unang sumagi sa isip niya ay langis, pero napakadaming langis noon. Naagaw rin ang pansin niya ng isang damit na nakaibabaw sa katre na may mga bahid pa ng dugo at sa nakita niya ay sariwa pa ito. Kinutuban na siya ng masama sa mga natuklasan at tila naririnig niya ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Ilang sandali pa nga ay may pumasok na isang babae na may katandaan na. Napako ang tingin niya roon, lalo noong makita niyang itsura nitong may talsik pa ng dugo ang muka. Puno rin ng dugo ang damit at mapupula ang mga mata ng babae. Nagitla na lamang siya nang makitang pasinghot-singhot ito sa hangin at saktong napatingin sa direksyon niya. Kaya tuloy parang maiihi na siya sa short dahil sa takot. Matatalim kasi ang mga mata nitong nakatutok sa direksyon niya. Sa takot na mahuli ay agad siyang napaatras ng bahagya. Pero sadyang minala siya ng mga sandaling yon. Dahil habang umaatras siya ay natisod siya ng kung anong bagay na nakausli sa lupa. Kaya naman natumba siya. Nang tingnan niya kung ano yon ay halos magkandara pa siya sa katatayo. Isang malaking buto yon na inuuod pa. Indikasyon na may laman-laman pa yon bago naging ganoon ang itsura. Naku po, baka ito nang sinasabi nilang aswang. Ano ka ba naman kasi, Doroy? Kung bakit ka ba naman kasi nakaisip na manilip? Kumaripas siya ng takbo at alam niya kasing mahuhuli siya ng matanda kapag babagal-bagal siya. Ika pa niya sa sarili niya, takbo hanggat may lupa. Wala na siyang pakialam kung madamong lugar na kanyang dinaraanan. Ang iniisip niya lang ay makalayo sa lugar. Ni paglingon ay hindi niya nagawa pa. Ayaw niyang baka pag ginawa niya yon ay makita niyang matanda na humahabol sa kanya. Sa di kalayuan ay natanaw siya ng isa niyang kaibigan na pakamot-kamot ng ulo habang palabas ng kanilang bakuran. Wala na nga siyang pinalampas na sandali at tumakbo papunta roon na habulhang hininga dahil sa hingal. Sa gulat ng kaibigan na si Narding ay muntik pa siya nitong masuntok kung hindi lamang ito nakapagpikil. Tol! May aswang doon! Kita ko lang! Langis! Pula yung mata! Tandang babae, Tol! Takot! Tol, nakakatakot! Ano ka ba, Tol? Kung trip mo ako, pwede ba? Sa iba na lang. Baka tamaan ka sa akin. Napagalitan na nga ako sa bahay eh. Trip mo bang maging batang paslit ulit? Ayos. Sa inisasagot mula sa kaibigan ay napektusan niya ito sa batok. Napakamot naman ang ulo si Narding dahil sa ginawa niya. Aray naman, Tol. Ano ka ba? Kakampi ka ba ng nanay ko sa pambubugbog sa akin? Ayop ka talaga. Alam mo bang muntik nang matanggal ang balat ng hita ko sa kurot niya? Tapos ngayon, ikaw naman tong mambubugbog sa akin. Kaibigan ba talaga kita, Duroy, ha? Eh kung sipain kaya kita dyan. Tol, makinig ka sa akin. Nakakita ako ng bahay dun sa dulo ng baryo natin. Naku, Tol, aswang ata talagang matandang nakatira dun.
Nakarating kasi ako doon kanina habang hinahabol ako ni inay ng 2x2. Doon ko rin lang nalaman na may bahay pala sa parting magubat na yun. Mabuti na lang at wala pa akong arthritis kaya nakatakbo ako ng mabilis. Yan ang gusto ko sa'yo, tol eh. Ikaw yung mahilig magbiro sa tropa tapos ayos ha? Mabenta ka sa akin. Kuha mo talaga kung paano ako patawanin. Nakakawala ng stress. Sa inis ni Duroy ay muli niya itong nabatukan. Kaya napatigil ang kaibigan sa katatawan nito at mangiyak-ngiyak na nakatingin na lamang sa kanya. Ano ka ba, tol? May lihim ka bang galit sa akin? Kung makapanakit ka naman sa akin, akala mo nanay kita. Patatawanin mo ako tapos ngayong tawang-tawa na ako eh. Babatukan mo ako. Trip mo talaga ako, no? Hindi lang yan ang matitikman mo sa akin pag hindi ka tumigil dyan, Narding. Hindi kita trip at hindi ako nagpapatawa. Totoo nga kasing sinasabi ko. Kung ayaw mo maniwala, ikaw ang pumunta dun mismo para mapatunayan ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko. May pagkaswang talagang matandang babae nakatira dun sa dulo ng baryo. Oo na, Duroy. Naniniwala na ako sa'yo. Pero sa ngayon, pwede bang sumama muna ako sa inyo? Mukhang galit na tigri kasi si nanay. Nailing na lamang si Duroy sa sinabi ng kaibigan. Pansamantala nga niyang nakalimutan ang natuklasang bahay ng matandang babae na kanyang tinakbukan. Inakbayan na lamang siya ni Narding, tinanong kung ano ba talaga ang nangyari dito. Agad namang ikwinento ng kaibigan na pinagkukurot daw siya ng nanay niya. Dahil sa tanghali na ay hindi pa rin siya bumabangon sa higaan. Nang hindi matiis ang sakit ng sipit ay lumabas na lamang siya. Baka raw hindi lang yon ang abutin niya. Magkaibigan nga talaga tayo, Narding. Alam mo bang tinakbuhan ko rin ang nanay ko dahil papaluin niya ako ng 2x2? Lakas ng tama ng mga nanay natin. Paano ngayon yan? Yun nga, Duroy. Gusto ko sanang doon muna sa inyo. Baka ano pang magawa sa akin ni nanay. Palamunin ng araw, tapos batugan pa sa bahay. Kung hindi ko lang nanay yun, baka matagal na akong nagliya sa bahay. Sa bagay, may tama naman ang nanay mo. Totoo ngang batugan ka naman talaga eh. At kung lalayas ka man, saan ka sa tingin mo pupunta ha? Huwag mong sabihin sa bahay na naman. Palamulin lang din ako sa bahay, Narding. Baka hindi lang kurot ang abuti natin kay nanay niyan. Kilala mo naman si nanay, di ba? Duroy, magtapat ka nga sa akin. Kaibigan ba talaga kita? Bakit para yatang sang-ayon ka pa sa sinabi ng nanay ko na batugan ako? Naghuhugas rin naman ako ng pinggan sa bahay pagkatapos kong kumain. Tsaka, kaya nga ako gumagala paggabi para mabawasan ang ingay sa bahay. Di ba? Alam mo naman pag wala ako sa bahay, tahimik siya. Aba, paghuhugas lang ng pinggan, tapos yung pinagkainan mo pa? Sus mio! Narding, dakila ka nga talagang batugan. Papayag lang akong dun ka muna sa bahay. Yun ay kung papayag rin si nanay. Basta, tulungan mo ako sa mga gagawin ko dun, ha? Tol, teka. Tingnan mo yung mga tao ng kila Aling Lukrit. Nagkukumpulan sila. Baka may handaan doon. Tara, daan muna tayo doon. Di pa ako nag-aalmusal eh. May sasabihin pa sana si Duroy nang pinutol ito ng kaibigan niya. Napansin niya kasing tama si Narding. Dahil nagkukumpulan nga ang mga tao sa bahay ni Aling Lukrit. Isa lang ang naisip nila at alam niya yon. Yon ang makakain ng iba't ibang putahe sa handaan. Kaya naman dumaan sila doon. Ngunit imbes na handaan ang kanilang abutan ay mali pala sila. Dahil isang patay na tao ang kanilang nakita. Nakahandusay ito sa bakura ni Aling Lukrit at tulad ni Lagring, wala na rin itong puso at lamang loob. Doon na rin bumalik sa alaala ni Duroy
ang pangyayari kanina nang di sinasadyang mapadako siya sa dulo ng kanilang baryo. Naghinala na rin siya tungkol sa matandang nakita niyang nakatira roon dahil sa nakita pa mismo niya na may dugo pa sa damit nito at sariwang dugo yun. Lumakas ang kutob niya nang mapansin ang ilang patak ng langis sa lupa, katulad ng nakita niya doon sa bahay ng matanda nung sumilip siya. Agad niyang hinila si Narding at bumulong siya na sa bahay na lamang sila mag-usap. Dahil may mahalaga siyang sasabihin, ayaw niya namang marinig ito ng ibang naroroon at baka mali siya ng paghihinala. Maakusahan pa ang matanda sa mga bagay na hindi naman pala niya ginawa. Masuka-suka naman si Narding habang nakasunod sa kanya, paalis na sila noon. Maging siya ay nakaramdam din ng pagbaliktad ng sikmura, pero sadyang pinigilan niya na lamang ito. Pagkarating nga sa kanilang bahay, ay agad na binuksan ni Doroy ang pinto dahil alam niyang wala doon ang kanyang ina. Pagpasok ay pumunta sila sa kusina at uminom ng 2 basong tubig. Sa kanya ni Yaya ang kaibigan niyang si Narding sa sala sa maliit nilang bahay para mag-usap. Pesting Aling Lucrit yun na eh. Akala ko pa naman handaan. Ba't ganun? Patay na nakahandusay ang nandoon. Nakakasuka! Ba't parang kasalanan pa ni Aling Lucrit? Kung di mo lang sana ako ni Yayan dumaan doon, di sana hindi natin nakita yun. Tsaka kung magsusuka ka, huwag naman dito tol. Dadagdagan mo pa yung lilinisin ko rito sa bahay. Pambihira. Ano kayang may gawa nun, tol? No? Grabe ba naman? Simot ang laman loob. Tsaka, pati puso walang natira. Nakakapagtaka lang. Kasi kaninang umaga si Lagring, namatay rin. Parehas na parehas yung sinapit nila. Malakas ang hinala ko na yung gumawa talaga nun ay aswang. At alam ko na kung sino. Di ko pa rin nakakalimutan yung nakita ko kanina. Puno ng dugo ang damit ng matanda, tol. At saka yung langis na nasa tabi ng bangkay, yung din yung langis na nakita ko mismo sa loob ng bahay ng matanda. Teka, paano mo nasabing aswang at sinong matanda ba? Yung sinabi mo kanina na sinilip mo sa dulo ng baryo? Yan ka na naman eh, sa kalokohan mo. Sinong maniniwala sa panahon ngayon na may aswang pa? Pero sige, bilang kaibigan susuportahan kita. Kwento mo yan eh. Sa inis ni Doroy sa kaibigan, ay binato niya ito ng tsinelas. Saka napasapo naman ito sa kanyang dibdib dahil dito ito natamaan. Bahala ka nga kung ayaw mo maniwala. Basta nagsasabi ako ng totoo at hindi kalokohan ang pinagsasasabi ko, Narding. Ano sa tingin mo may gawa nun? Sige nga, paliwanag mo. Napahawak naman si Narding sa kanyang baba na tila ba nag-iisip ito. Kalaunan ay tumango ito ng bahagya saka umupo na lamang bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Ano? Naniniwala ka na ba? Kung hindi ka pa rin kumbinsido, gumawa na lang tayo ng plano para masukol ang aswang na yun. Pero kung hindi ka pa rin talaga naniniwala, sige na, umalis ka na sa harapan ko. Baka hindi lang tsinelas ang maibato ko sa yung hunghang ka. Oo na. Ito naman eh. Sige, sabihin mo na lang kung anong plano. Paano ba naman kasi? Ang hirap ipaliwanag ng mga nangyayari. Pero kung totoo man yung sinasabi ko, edi sige. Bahala na si Batman kung ano man yung kahihinatnan. Maniniwala ka rin pala eh. Ang dami mo pang sinabi. Sige na. Ang isipin na lang natin ngayon kung papaano yung gagawin natin para mapapayag si nanay na dumito ka muna sa bahay. Galit pa naman sa akin yun kanina. Ay, mabuti pa. Ikaw na maglinis dito sa loob. Total, alam mo naman ang pasikot-sikot dito eh. Ako na magsisibak tsaka mag-iigib. Sa paraang to, baka sakaling humupang galit ni nanay sa akin at payagan kanyang dumito muna.
Pakamot-kamot na lamang tumango si Narding sa kanya. Alam naman niyang napipilitan lang ito. Ngunit wala rin naman itong magawa kung hindi ang tulungan siyang maglinis para pumayag ang ina niyang dito na muna ito. Pagkatapos ng mga gawain sa bahay ay agad namang nagluto sila ng kanilang makakain. Kanina pa din kasi siya nakakaramdam ng paggulo ng sikmura. Alam niyang ganoon din si Narding. Matapos ngang makakain ay nagpahinga na sila at hindi nila namalayang nakatulog na pala silang dalawa. Naalimpungatan na lamang sila nang may umuyugyug sa kanila at pagkusot-kusot pa sila ng kanilang mga mata bago tiningnan ang mukha ng pumukaw sa kanila. Halos magkanda ubo-ubo pa si Doroy dahil ang nakita niya ay ang kanyang ina mismo. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba dahil sa tinakbuhan nito kanina. Nagbago lang ang takot na nararamdaman niya at napalitan ng kapanatagan nang magsalita ang kanyang ina sa mahinahong paraan at mababakasan rin ng pag-aalala sa boses. Naku Doroy anak, mabutit nandito ka na. Hindi mo lang alam kung paano ako nag-alala sa'yo kanina. Nakita kasi kitang doon papunta sa dulong baryo habang tumatakbo ka. Naku, bata ka. Alam niyo naman siguro na maraming napaslang sa haka-hakang aswang daw. Tsaka iilan rin sa ating kabaryo ang pinaghihinalaan ay yung matandang nasa dulo ng baryo. Ay Diyos ko mga kabataan kayo. Oh, bakit ba ang titigas ng kukote niyo? Ang tatandaan niyo na. Nay, kalma lang ho kayo. Wala naman hong nangyari sa aking masama. Ito ko, kumpletong-kumpleto. Buhay na buhay. Tsaka, pasensya na rin ho kayo kanina kung tinakbuhan ko kayo. Sa papaluin niyo ako Alangan naman hong tumunganga lang ako. Tumango na lamang ang kanyang ina sa kanya. Palatandaan na ayos lang ito sa ginawa niya. Napatda ang tingin nito kay Narding at tumingin muli sa kanya at nagtatanong ang mga mata. Nay, si Narding ho pala. Dito raw muna ho siya makikitira sa atin. Iyan kung ayos lang po sa inyo. Magandang hapon po Aling Lusing. Kuwan po kasi, napagalitan po kasi ako sa bahay. Pero ayos lang ho sa akin kung ayaw niyo ako dito. Dadaanin mo na naman ako sa paawa. O sige na, ayos lang sa akin. Basta dito lang kayo sa bahay. Huwag muna kayo magagala tuwing gabi. Alam niyo naman siguro ang nangyayari, hindi ba? Marami nang napaslang na taga rito sa atin. Kaya dapat manatili lang kayo rito sa bahay. Ako na rin ang bahalang kumausap sa nanay mo. Para naman alam niyang naririto ka sa amin. Kahit na mga sakit kayo sa ulo namin, abay hindi pa rin namin kayo matiis bilang anak namin. Ay siya, sige na. Dumito muna kayo at magluluto ako ng panghapunan natin. Hindi na nga nakasagot ang dalawa. Dahil nanibago sa ina ni Doroy, tila ata ang bait nito ngayon, samantalang kanina lamang ay parang tigre ito sa kanya. Wala naman siyang napansing kakaiba maliban doon, kaya ipinagkibit balikat niya na lamang ito. Pabirong siniko pa niya ang kaibigang si Narding dahil sa pagpayag ng kanyang ina na doon muna ito pansamantalang manatili sa kanila. Nagtawanan pa ang dalawa. Ngunit hindi rin nagtagal yun nang muling maalala ang kaganapan kanina sa bakuran ni Aling Lukrit. Bumuo sila ng plano upang masukol ang may kagagawa noon. Kinausap niya ng masinsinan si Narding kung ano ang kanilang gagawing hakbang upang mahuli ang salarin. Ngunit napapaisip rin siya na mahihirapan sila kapag gabi sila lalabas dahil bantay sarado sila panigurado ng kanyang ina. Lalo't kabilin-bilinan nito na huwag silang gagala kapag gabi na. Nasa ganoon silang pag-iisip nang bigla na lamang silang makaamoy ng napakabangong aroma ng isang putahe. Napakabango nito na naiingganyo talaga sila ng kaibigan niyang tikman. Grabe naman pala itong nanay mo, Tol. Napakabango ng niluluto. Piyadong napakasarap nun.
Ganito pala siya tumanggap ng bisita sa bahay niyo. Swerte ko talaga at naging kaibigan kita. Anong swerte yung pinagsasasabi mo dyan? Hoy, wag mong ituring ang sarili mong bisita rito sa bahay dahil nakiusap lang tayo na makitira ka dito. Tutulungan mo ko sa mga gawaing bahay dito. Tsaka, bago rin sa akin ang amoy ng niluluto ni nanay. Alam kong masarap talaga siyang magluto. Pero hindi naman ganyan kasarap ang aroma ng niluluto niya. Naninibago rin ako sa kinikilos niya kanina nung ginising niya tayo. Sus, grabe ka naman sa akin, tol. Pero sige, basta ba't masasarap at marami ang pagkain dito, tutulungan kita sa maggawain mo. Tungkol naman sa nanay mo, pansin ko nga rin. Nakarang gabi lang, dinaanan ka namin dito ni Poldo. Ang sama ng tingin niya sa amin eh. Pero ngayon ang bait niya. Tapos di siya makatingin ng diretsyo. Sa tingin ko, naisip niya na huwag ka siguro niyang pabayaan. Kasi, nag-iisa ka lang. Tsaka baka dahil na rin sa mga napaslang dito sa atin, kaya siya nagkakaganyan. Para hindi ka na gumala pa. Alam mo, ang labo mo, Narding. San mo na naman napupulot yung mga isiping yan? At saka, Naputo lang sasabihin ni Duroy nang tawagin sila ng kanyang ina upang kumain. Halos mag-unahan pa sila ni Narding dahil sa alam nilang masarap ang niluto nito. Pagkarating nga sa hapag nila, ay mabilis pa sa 4:00 silang nagsandok sa nakahain dahil nainganyo talaga sila sa amoy nito at sobrang natatakam na talaga sila. Isa yung adobong putahe pero kakaiba ang aroma noon. Nasa isang malaking mangkok yun na nakapatong sa hapag. Pagkatapos nilang maisalin sa kani-kanilang pinggan, ang sinandok na pagkain ay agad nila itong nilantakan. Oh, dahan-dahan lang kayo. Marami pa dito oh. Tsaka hindi lang naman yan ang niluto ko. Eto pa oh. Hindi na nga pinansin ni Duroy ang ina dahil abala ito sa pagkain. Nang makita niya ang isa na namang putahe na bitbit ng ina ay halos maglaway siya rito. Pagkalapag pa lamang sa lamesa ay agad siyang nagsandok dito. Halos mag-agawan pa sila ng kaibigan niya dahil maging ito ay ayaw ring magpahuli sa pagsandok. Ano ba naman kayo? Dahan-dahan lang. Walang aagaw niyan sa inyo. Niluto ko talaga yan para sa inyong dalawa. At saka marami pa dun sa kaldero. Ano? Nagustuhan niyo ba ang lasa? Opo, Aling Lusing. Napakasarap po. Ang sarap ng pagkakaluto nyo. Yung karne po, napakalambot at saka wala pong buto. Kusa lang hong natutunaw kapag ninunguya. Tsaka iba din ho yung lasa ah. Mas masarap pa to sa adobo ni nanay. Nakakagana talaga. Abay, binola mo pa talaga ako, Nardo. Sige na, ubusin nyo na lamang yan at ako'y busog pa naman. Tsaka anak, Duroy, pagkatapos nyo dyan, magpahinga na kayo ng kaibigan mo. Ako nang bahalang magligpit ng pinagkainan natin. Napatigil ng bahagya si Duroy sa sinabi ng ina. Nakakapanibago talaga ang ikinikilos nito. Tsaka mali ata ang pagkakakilala niya sa kaibigan niyang si Narding dahil Nardo ang naitawag niya rito. Nang mga sandaling yon ay nagtataka na siya dito dahil hindi naman ganoon ang kanyang ina sa pagkakakilala niya rito. Alam na alam niya kasi ang kilos ng ina at kada pagkatapos nilang kumain ay siyang laging pinagliligpit ng pinagkainan nito. At kung hindi siya susunod sa utos nito, ay binabaratatat siya agad ng mala-Armalite na bunganga nito. Nay, nakakapanibago yata ho kayo ha. Ano ho bang nakain nyo't ganyan ho kayo kabait ngayon? Siguro, nakahanap ka na ng bago kong tatay no? Tsaka hindi naman Nardo ang pangalan ng batugan kong kaibigan na to. Narding ho, Nay. Narding. Masanay ka na.
Dahil simula ngayon anak, magpapakabait na ako sa'yo. Siyempre tayo-tayo lang magkakapamilya. Kaya naisipan ko, bakit hindi na lang kita alagaan bilang iyong ina, hindi ba? At tungkol naman sa sinabi mong tatay, ano ka pa? Ang tanda-tanda ko na para dyan. At saka pasensya na rin. Tumatanda na ang nanay mo kaya nagiging makalimutin. Nardi nga pala. Ang akala ko kasi Nardo. Buti pa ho kayo, Aling Lusing. Nakapag-isip na ho kayo. Si nanay, kailan kaya? Kailan kaya siya titigil sa kakaduda at pambubugbog sa akin? Hanip din kasi. Ako lagi ang kinakalaban sa bahay. Parang hindi nila ako anak eh. Sana pala, naging nanay na lang kita. Aray ko! Ano ba tol? Sa isang araw, nakailang beses mo akong kutusan ah. Kaya nabobobo na ako eh, dahil sa ginagawa mo. Loko ka eh. Sino namang anak ang kayang ipagpalitang ina sa hindi niya naman ina ha? Tsaka bobo ka naman talaga bago pa man kita kutusan. Oh, tama na yan. Baka mamaya saan pa umabot yung kakulitan yung yan. Sige na, ako nang bahala dito. Kayo, pumunta na kayo ron sa sala. Magliligpit na ako rito. Agad namang tumayo ang dalawa habang sapu-sapu ang mambok na tiyan dahil sa dami ng kinain. Simutri ng ulam sa mesa na inihanda ng ina ni Doroy. Pero nagtataka talaga siya sa ikinikilos nito. Sa pagkakatanda kasi niya ay hindi naman makakalimutin ng kanyang ina. Siguro nga, kung ipapabilang lahat ng hinihingi niyang pera ay maaalala nito. Saka kilalang kilala rin nito ang kaibigan niyang si Narding dahil lagi itong pumupunta sa bahay nila. Kaya nga alam na alam nito ang pasikot-sikot sa maliit nilang bahay. Ganun pa man ay hindi na lamang niya sinabi pa ito. Aniya pa niya sa sarili, mainam na yung ganun para hindi naman siya mahirapan sa mga gawaing bahay. Sa isipan niya ay baka totoo nga ang sinasabi nitong nagbago na nga siya. Tol, grabe naman kabait tong nanay mo. Akalain mo yun? Pinagpahinga niya tayo at siya na raw ang magliligpit ng kinainan natin. Ibang-iba siya sa nanay ko. Kakainggit ka, tol. Hindi mo naman kailangang ikumpara ang nanay mo sa nanay ko. Iba-iba naman sila ng pag-uugali. Pero nagdududa na ako sa kinikilos ni nanay tol eh. Dati kasi, hindi siya ganyan. Kilalang kilala mo siya, di ba? Parang ibang tao siya kung kumilos eh. Ay, halika na nga dito tol. Pag-usapan na natin yung gagawin natin mamaya. Hindi dapat malaman ni nanay yung binabalak natin at pihadong magagalit talaga yun. Alin ba sa balak natin? Yung aswang? O sige ba? Gusto ko rin makakita sa personal ng ganyan eh. Hinaan mo naman ang boses mo. Kaya nga kita pinalapit sa akin para hindi lumakas yung boses mo. Tapos gaganyan ka pa. Ang bobo mo talaga. Mamaya maganda ka ha. Lalabas tayo ng bahay pag nakatulog na si nanay. Kailangan hindi tayo makagawa ng ingay. Kung hindi, lagot tayo. Sige na, magsisipilyo muna ako. Kamot ulo na lamang si Narding dahil sa sinabi niya. Agad naman siyang tumungo sa kusina upang magsipilyo sana. Pero bahagya siyang napatigil nang makita ang kanyang ina na tila ba may pinagkakaabalahan sa kusina. Magsasalita na sana siya pero napansin niyang tinamsik ng dugo sa sahig. Sa hindi malamang dahilan ay kusang gumalaw ang katawan niya at nagtago sa ilalim ng hapagkainan. Hindi naman kasi siya kita doon dahil mahaba ang mantel. Sumilip siya doon ng bahagya at nagulantang na lamang siya sa nasaksihan. Nakita mismo ng dalawang mata niya kung paano lantakan ng kanyang ina ang isang manok at halatang takam na takam ito. Ito yung manok na nakita niya doon sa bahay ni Aling Lita nang minsan siyang mag-igib doon. Pero ang mas ikinagulat niya, hilaw pa ang manok at nilalantakan na ito ng kanyang ina. Pangising-isi pa ito
habang ginugutay-gutay ang kawawang manok gamit lamang ang bunganga niya. Muntik pa nga siyang masuka dahil sa nasaksihan. Mabuti na lamang ay agad niyang natakpan ang kanyang bunganga. Ngunit dahil sa ginawa niya ay natama ang kanyang siko sa dahon ng lamesa kaya gumawa yun ng lagatok. Halos mangatog siya sa takot nang mapadako sa direksyon niya ang tingin ng kanyang ina. Pasinghot-singhot pa ito habang lumalapit sa kanya. Pero alam niyang hindi siya makikita roon dahil mahaba nga ang mantel. Nakasilip na lamang siya sa maliit na butas na ginawa niya nang magtago siya roon. Nang malapit ng kanyang ina ay narinig niya ang kaibigan niyang si Narding habang tinatawag ang kanyang pangalan. Doon na rin siya nakahinga ng maluwag nang mapansin ng inang agad na niligpit ang nagkalat na dugo at ang manok na nilalantakan nito. Pagkatapos noon ay tumakbo ito sa labas at doon mismo sa kusina. May pinto kasi doon papunta sa likod kung nasaan ang kanilang palikuran. Nang masigurong nakalabas na ang kanyang ina ay agad din siyang lumabas mula sa pinagkukublihan. Mabilis niyang tinungo ang kanyang kaibigan pero ganoon na lamang ang gulat niya nang hilahin siya nito na naroroon din pala sa likod ng pinto ng kusina. Tumungo agad sila sa silid niya at doon nag-usap ng pabulong. Nakita mo rin ba? Oo, tol. Siya ba talaga ang inay mo? Nakakadiri. Naikwento sa kanya ni Narding na sumunod pala ito kanina sa kanya sa kusina habang makikigamit sana ng palikuran. Pero nang mapansin niyang nagtago ang kanyang kaibigan sa ilalim ng mesa, ay tumigil ito sa likod ng pinto. Doon na rin daw niya nakita kung paano lantakan ng ina ang hilaw na manok. Kaya nang makitang papalapit ito sa direksyon na pinagkukublian niya, ay agad daw itong nag-isip ng paraan upang hindi siya makita ng ina. Mabuti na lang at gumagana yung bobo mong isip, tol, no? Pero iba na talaga yung kutob ko, tol, eh. Parang hindi siya si nanay. Ano sa tingin mo? Grabe ka naman sa akin, tol. Munti ka na ang mahuli dun eh, kung hindi pa ako gumawa ng paraan. Tapos bobo pa rin ang tingin mo sa akin. Bakit hindi na lang kaya natin tanungin para malaman natin? Tsaka, napapansin ko rin. Iba na palang manamit si Aling Lusing. Dati kasi, sa pagkakatanda ko, laging suot-suot niya, duster. Ngayon, parang dalaga ng manamit. Ang astig. Pambihira ka talaga, Narding. Bakit naman natin tatanungin? Eh kung gagawin ko naman pala yun kanina, eh di sana hindi na ako nagtago pa sa lamesa. Ay, ang bobo mo talaga. Tungkol naman sa pananamit ni nanay. Oo nga, no? Bakit kaya hindi ko napansin yun kanina? Hindi talaga siya si nanay? Eh, ba't ako tinatanong mo? Malalaman mo yan sa sarili mo, tol. Eh sa akin kasi, ramdam ko agad ang nanay mo. Malayo pa lang. Ikaw ba? Sa sinabing yun ni Narding ay napaisip siya. Agad ding sumagi sa isip niya ang plano nilang gagawin ng gabing yun. Kaya muli niyang kinausap ang kaibigan kung itutuloy pa ba nila. Sinabi naman sa kanya ng kaibigan niyang itutuloy pa rin nila dahil balak niya talagang patunayan kung totoong sinasabi nito. Kukutusan pa sana niyang muli ito pero napatigil siya nang marinig ang marahang pagkatok sa pinto at tinawag ang kanyang pangalan. Boses ito ng kanyang ina kaya nagdalawang isip pa sila kung bubuksan ba nila ang pinto. Dahil sa mga nasaksihan, nakahinga na lamang sila ng maluwag nang sabihin nitong magpapahinga na siya at hindi na rin pinagbuksan pa ang pintuan ng silid nila. Anak, pagpapahinga na ako ha. Matulog na rin kayo dyan. Alam kong nabusog kayo ng gusto sa hapunan nyo, kaya matulog kayo ng maaga. Opo, Nay. Yun na lamang ang nasagot niya at nauutal pa
dahil sa iba talagang kutob niya sa ina. Napapaisip nga siya kung totoo ba talagang ina niya o huwad lamang. Sa isiping yon ay mas lalong ninanais niyang malaman ang buong katotohanan. Isa pa, wala naman siyang natatandaan na may kakambal ang kanyang ina. Nang marinig nila ang pagbukas at pagsara ng pinto ng silid ng kanyang ina, ay napanatag na ang loob nila. Pero ilang sandali pa ay narinig din nila ang paglagitnit ng bintana sa silid nito. Kaya nagtaka sila. Dahil bago pa man sila nakatulog kaninang hapon ay sinarado na nila lahat ng bintana sa kanilang bahay. Maya-maya pa nga ay may yabag silang narinig doon at lagabog na halatang may tumalon mula sa bintana. Nagtaka siya at alam niyang ganoon din si Narding. Tol, ano yun? Parang isang malaking bagay yung tumalon doon mula sa bintana sa silid ng nanay mo. Oo nga eh. Halika, samahan mo ako at puntahan natin. Ano kaya yun? Iba na talagang kutob-kutol eh. Parang may bumabagabag sa akin simula pa kaninang umaga. Tara na! Dahan-dahan ang kanilang hakbang habang lumalabas sa silid. Agad rin nilang tinungo ang silid ng ina, ngunit nakasarado ito. Kaya tinawag niya ang pangalan nito. Nay? Ayos lang po ba kayo dyan? Nay? Nandyan po ba kayo? Ilang beses pa ang pagtawag niya, pero walang sumasagot. Kaya nagduda na talaga siya. Napagkasunduan nilang magkaibigan na sirain na lamang ang pinto upang matingnan kung maayos lang ba ang ina nito. Pagkabukas ay bumungad sa kanila ang magulong silid na iisipin mo talagang galit na galit ang gumawa noon dahil sa nagkalat na kagamitan. Wala ring katao-tao roon kaya nagkatinginan na lamang sila. Napansin din nila na hindi kaaya-ayang amoy doon na nakakasulasok sa ilong. Nang mapatdanga ang paningin ni Duroy sa sahig ay doon niya nakita ang botelya na may lamang itim na langis. Doon na rin niya naalala ang langis sa bahay na matanda nang minsan siyang sumilip roon ay katulad din yun. Nakabukas rin ang bintana na gawa sa buli na halatang may dumaan doon at tumalon dahil sa mamasa-masang hawakan nito. Doon na siya mas lalong kinutuban ng masama dahil sa natuklasan. Tol, iba na talagang kutob ko. Hindi na to biro. Halika na sa labas. Mingi na tayo ng tulong. Pumunta na tayo kay Aling Lita. Bilisan natin. Duda na talaga ako eh. Hindi na nga niya hinintay na makasagot ang kaibigan dahil patakbo na siyang lumabas. Nang lingunin niya ito ay nakita naman niyang patakbo na rin itong nakasunod sa kanya. Pagkarating nga sa labas ng bakod ni Aling Lita, nagawa sa kawayan ay agad siyang tumawag. Hindi na rin nila ininda pa kung nakakaistorbo na sila sa mga kapitbahay na mahimbing nang natutulog dahil nga sa malalim ng gabi. Kasabay noon ang nagsisipagtahulan at pag-aalulong ng mga asong nasa pangangalaga ng kanilang mga kapitbahay. Aling Lita? Tao po! Aling Lita, pagbuksan niyo naman ho kami ni Narding. Si Duroy ho ito. Aling Lita? Ilang sandali pa ay nakita niyang may nagbukas ng ilaw sa bahay ni Aling Lita. Kasabay rin noon ay nakita niyang pagbukas ng pinto. Oh, Duroy! Abay gabing-gabi na ha! Ano't nga pa rito kayo ni Narding? Nakakaistorbo kayo sa aming pagtulog! Aling Lita, pwede niyo po bang pagbuksan muna kami ng bakod at papasukin sa bahay niyo? Tsaka na kami magpapaliwanag. Kamot ulong binuksan naman ng matanda ang bakod. Nagulat pa nga ito nang bigla silang pumasok at agad nilang isinarado ito. Oh, ay bakit tila takot na takot kayo? Ano bang nangyayari ha? Abay kung trip-trip nyo lang ito, hindi nakakatuwa, Duroy. Aling Lita naman, maaari ho bang pumasok muna tayo sa bahay niyo? Saka na namin ikwento ang lahat. Tsaka hindi po ito oras ng pangtitrip na sinasabi mo. Baka masundan kami ni Aling Lusing.
Halata niyang nagtataka ang matanda sa sinabi ng kaibigan. Pero bago pa man ito makasagot ay nagunahan na silang pumasok sa loob ng bahay nito. Ang labas ay ang matanda pa ang nasa labas ng kanyang bahay dahil sa nauna silang pumasok sa loob. Agad namang sumunod ang matanda na hindi pa rin maalis sa muka ang pagtataka. Pagkapasok pa nga lang ay agad itong nagtanong sa kanila. Ano ba kayo? Ano ba talagang nangyayari ha? Tsaka ano kamo si Lusing? Masundan kayo? Oo, Aling Lita. Parang hindi kasi si Inay yung nasa bahay. Pero parang siya rin. Ano ka ba, Tol? Minahon ka nga muna. Naguguluhan ako sa sinasabi mo eh. Pinaglololoko niyo yata ako eh. Papaanong naroroon si Maring Lusing? Kanina sabi niya sa akin, ipaalam ko sa'yo na hindi siya makakauwi ngayong gabi. Yun nga lang, hindi kita natsyempohan kanina. Kaya hindi ko nasabi sa'yo, Doroy. Ho? Totoo po bang sinasabi niyo, Aling Lita? Naroon si Inay sa bahay kanina eh. Tsaka pinagluto pa niya kami ng hapunan. Kung hindi po si Nanay ang nasa bahay namin kanina, sino ho yun? Ay, Diyos ko. Ako nga'y huwag niyong bibiruin ng ganyan. Klarong-klaro pa sa isip ko ang pag-alis kanina ng iyong ina. May bitbit pa nga siyang bag at naglalaman daw ng pamalit na damit dahil hindi nga raw siya makakauwi. Huwag niyong sabihin na... Pansamantala munang tumigil ang matanda sa sasabihin. Nag-sign of the cross pa ito at halatang nahintakutan ang aura. Na ano ho, Aling Lita? Diretsahin niyo na lang ho kami. Pabitin pa ho kayo eh. Duroy, baka napasok kayo ng manggagayang aswang. Oo, tama. Ay, Diyos ko, wag naman sana. Akala ko ano na, Aling Lita eh. Manggagayang aswang lang pala. Ano? Huwag mo akong pagtawanan ng ganyan, Narding. Hindi ako nagbibiro. Dati pa man din ay meron ng gumagala ditong manggagayang aswang. Kaya nilang gayahin ang itsura at boses ng taong malalapit sa kanila na nais nilang biktimahin. Pero katakatakang natigil ang pagbubulabog nila. Pero sa sinasabi nyo ngayon, pwedeng isa kayo sa nais niyang biktimahin. Natigilan ang dalawa, halos hindi makapagsalita. Ngayon lang din kasi nila nalaman na mayroong ganong uri ng aswang. Hindi naman talaga naniniwala si Duroy sa mga aswang at ganun rin ang kaibigan niya, pero alam nila ang iba't ibang uri ng mga ito dahil sa mga narinig na mga kwento-kwento. Pero ngayon ay tila naniniwala na siya dahil mula pa man sa kanilang tahanan ay napapansin at nagdududa na siya sa ikinikilos ng kanyang ina. Doon na rin na itanong muli ng matanda ang lahat sa kanila ng kaibigan niya. Kaya ikwinento niya dito ang lahat. Pagkarinig ng matanda ay muli itong napasign of the cross at nahintakutan talaga ito buhat sa nalaman. Kailangang maipaalam ito sa mga kapitbahay. Ngayon mismo. Marahil ang manggagayang aswang na rin yon ang siyang nambibiktima dito sa atin. Samahan niyo akong dalawa. Alam kong umaaligid lang dito ang aswang na yon, kaya dapat makahingi tayo ng tulong kay Kapitan. Hindi maaaring baliwalain natin ito. Dahil baka bukas, may matagpuan na namang bangkay. Ay Diyos ko! Oy, tara na kayo. Samahan niyo ako. Gisingin natin ang mga kapitbahay. Kailangang masukol na yung aswang na yon bago pa mahuli ang lahat. Agad naman silang lumabas ng bahay ng matanda sa pangunguna nito, tsaka gumawa ng ingay. Nagsisisigaw sila para magising ang mga kapitbahay nila at maipaalam ang nangyari. Hindi naman sila nabigo dahil ilang sandali pa lamang ay nagsibukas na ang ilaw ng mga kapitbahay nila. Maya-maya pa nga ay naroroon na si Kapitan kasama ang mga tanod na nagroronda rin pala ng gabing yon. Dahil nais rin nilang mahuli ang salarin sa pamamaslang sa kanilang baryo. Pagkalapit ni Kapitan ay agad itong nagtanong
kung ano ang nangyayari. Agad din naman nilang sinabi rito ang nais nilang sabihin. Kapitan, pwede niyo akong samahan sa bahay para malaman na nagsasabi ho kami ng totoo. Andun pa ho yung langis na ginamit niya at yung bakas ng pagtalon niya sa bintana. Pagkatapos noon ay agad namang sumang-ayon ng kapitan sa kanyang gusto. Pero bago pa man sila makaalis ay tinipon lahat ni kapitan ang sasama sa kanilang gagawing pagtugi sa aswang sakaling totoo ang sinasabi niya. Marami sa kanilang gustong sumama, lalo ng ibang may pamilyang nabiktima ng nasabing aswang. Sa pangunguna ni Duroy ay agad nilang tinungo ang kanilang bahay. Pagkarating doon ay nakita nilang gulong-gulong kwarto ng ina niya tulad kanina ng kanilang itong iwan. Nakita naman niya kung paano nakumbinsi si kapitan sa kanyang ipinakitang ebidensya. Ipaparonda pa sana ni kapitan ang kanyang mga tanod at ang ilang pang kalalakihan na sumama sa kanila upang tugisin ang nasabing nilalang, pero pinigilan niya ito. Kapitan, alam ko kung saan nakatira ang aswang. Doon sa dulo ng baryo, malapit ho sa gubat. Meron ho doong isang bahay at may nakatirang matanda. Hindi ho ko pwedeng magkamali. Dahil ang langis po na natagpuan sa silid ni inay ay katulad din po ng langis na naroon sa bahay nun. Tinanong pa siya ni kapitan kung paano niya nalaman na taga roon ang aswang. Inamin niya naman lahat dito na naroon nga siya nung umagang yun at sumilip siya, kaya nalaman niya ang lahat. Kung gusto niyo ho, kapitan, hayaan niyo akong sumama sa inyo. Gusto ko ring makaganti dahil sa binalak niya rin pala akong biktimahin at sa paggamit na rin niya ng mukha ni inay. Ako din sasama ako. Itatanong ko lang din sana sa kanya kung anong pinakain niya sa atin. Baka mamaya, karne pala yun ng tao. Sabat naman ni Nading na halatang naiinis din. Wala na ngang nagawa si kapitan kung hindi ang isama silang dalawa. Sila lang din naman kasi makapagtuturo kung nasaan ang bahay na matandang sinasabi niya. Nagsikilos na nga ang lahat upang tugisin ang nasabing aswang. Sa pangunguna ni Duroy at ni Narding, tinunto nila ang daan patungo sa kaduluduluhan ng baryo kung saan naroroon ang bahay ng aswang. Napakarami nila ng gabing yun. Ang iilan sa kanila ay may mga dalang flashlight at gasera. Yung iba naman ay may ginawang sulo. Lahat din sila ay may mga patalim na siyang gagamitin nila sa nasabing aswang at pangproteksyon na rin sa sarili. Patayin yung mga ilaw, kapitan. Baka makatunog siya na tinutugis natin siya at makatakas pa. Malapit na tayo sa kinaroroonan ng bahay niya. Sikapin ho sana nating wag makagawa ng ingay para hindi niya tayo mahalata. Agad namang iniutos ni kapitan sa mga kasamahan na patayin ng mga ilaw. Hindi na rin naisip pa ni Duroy na baka bumalik pa ang aswang sa kanilang bahay dahil sa may iilang tao ring nagbabantay roon at hindi rin naman siguro lingid dito ang ingay na naganap ng gabing yun. Kaya malabong makapambiktima pa yun. Nang tuluyan ng makalapit ay nagkubli muna sila sa mayayabong na talahiban upang hindi sila mahalata doon. Kapitan, kung pwede po ipalibutan natin yung bahay niya. Nang sa ganun, wala na siyang kawala. Malaking bantaho siya talaga dito sa baryo. Kaya dapat talaga masukol na ho natin siya. Wika nito sa pabulong na paraan. Agad namang sumenya si kapitan sa mga kasamahang kalalakihan na paikutan ng bahay. Maya-maya pa nga ay nakarinig sila ng palahaw ng isang kambing doon sa bahay mismo ng matanda. Sinamantala nila ang ingay na yun para makalapit pa sa bahay. Nang masigurong napalibutan na nila ay doon sila gumawa ng marahas na hakbang. Sinira nila ang pinto nito. Kasabay noon ang pagpapailaw nilang muli sa kani-kanilang mga dalang flashlight. Halos matuod pa nga sila sa nasaksihan dahil harapan nilang nakita kung paano nito pinaglalalantakan ang tiyan ng kambing. Puno na rin ng dugo ang bunganga nito at may nakalawit pang bituka.
biglang nagsisigaw ang iba nilang kasamahan na aswang nga ito at nasa anyong matanda. Sa gitla ng aswang ay hindi agad ito nakakilos, kaya nilubos nila ang pagkakataon na pagtatatagain ito. Nung unay nanlaban pa ito, pero dahil sa dami nila Duroy na lumusob at pumaikot dito, para itong nalantang gulay at tanging pagsangga na lamang ang nagawa. Hindi pa sana titigil sa paghataw ang mga tanod kung hindi lang sila pinigilan ni Kapitan. Nang tingin nga nila ay halos magkandagutay-gutay ng katawan nito dahil sa hindi mabilang na taga ang natamo. Nang masigurong wala na itong buhay, ay hinalungkat nila ang bahay nito at doon nila nakita ang iilang bungo ng hayop na mas lalong ikinagulat nila ay meron ding 4 na bungo ng tao. Ayop na aswang na to ah. Matagal na pala siyang nambibiktima. Bakit hindi agad natin nalaman to? Bagay nga sa kanyang mamatay na lang. Sobra na siyang hayok sa laman. Kampon nga talaga ng demonyo. Mabuti na lang kasama kita sa bahay, tol. Kung hindi, baka ako nang naging hapunan niya kanina pa. Sa kanilang paghahalungkat sa bahay, ay nakita rin nilang iilang botelyang naglalaman ng itim na langis na hindi talaga kaaya-ayang amoy. At katulad rin ito nang naiwan sa kwarto niya sa kanilang bahay. Indikasyon na tama ang kanilang hinala. Meron ding iilang damit na naglilimahid sa tuyong dugo at hindi nila alam kung dugo ba ng hayop o tao. Pagkatapos noon, napagpasya nilang gibain at sunugin na lamang ang bahay at ang katawan ng wala ng buhay na aswang para masiguradong mawawala na talaga ito. Pagkatapos maabo ay umuwi na nga sila, daladalang magandang balitang napatay na nilang aswang na manggagaya. Oh, nandito na pala kayo, Duroy. Ay kumusta? Nasukol nyo na ba yung aswang na yon? Oho, Aling Lita. Salamat nga ho pala sa tulong nyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka nahirapan kami ni Narding na tugisin siya. Ngayon ay makakampante na rin ang buong baryo dahil wala nang mamiminsalang aswang. Ay, mabuti naman kung ganon. Abay, walang hiyang aswang na yun ah. Pati ba naman ang manokong nakatali sa ilalim ng silong? Abay, napagdiskitahan pa. Abay, may sa demonyo talaga. Mabutit napatay na ninyo. Dahil kung hindi, hindi lang si Rockring at ibang kabaryo natin ang maaari niyang biktimahin. Baka nga madagdagan pa. Ay siya, sige na. Alam kong pagod kayo kaya pumasok na muna kayo sa loob ng bahay ko. May nilaga akong luya. Inumin niyo muna para makapagpahinga na kayo. Dito na rin kayo pansamantalang matulog. Hanggang dumating si Maring Lukring bukas. Pihadong grabe ang pag-aalala nun kapag ikwinento niyo sa kanyang nangyari sa inyo na muntik niyo nang ikapahamak. Aba, yun ang gusto ko sa inyo, Aling Lita eh. Yung may patsa. Di ho namin tatanggihan yan. Nako, naiinis pa rin ako dun eh. Sa aswang na yun. Di ko man lang natanong kung anong klaseng karne ba yung pinakain niya sa amin itong si Duroy. Di kung gusto mo, buhayin natin ulit. Tapos itanong mo. Gago ka talaga kahit kailan. Muntik na nga tayong mapahamak pero yan pa rin ang iniisip mo. Teka lang pala ho, Aling Lita, at magpapasalamat lang ho kami kila Kapitan. At yung sa mga kasamahan niya dahil sa tulong po nila. Babalik ko agad ako rito. Imbes na si Duroy ang magpasalamat kay Kapitan, ay siya pa ang pinasalamatan nito. Ganoon rin ang ilang kasamahan nila. Nang dahil daw kasi sa kanya, ay nahulit napatay nila ang salarin. At panatag na raw ang loob nila kahit gabihin sila sa daan dahil wala nang nag-aabang na panganib sa kanila. Matagal na rin daw pala nilang tinutugis ang salarin sa pagpaslang at ngayon lang makakapagpahinga sila dahil natapos na ang pambibiktima nito. Ngumiti na lamang siya sa mga ito at nagpaalam na upang bumalik sa bahay ni Aling Lita. Kinaumagahan, nagising na lamang siya sa bratatat na boses galing sa labas ng bahay ni Aling Lita. Kilalang kilala niya kung kaninong boses yun. Yun ay ang boses ng totoo niyang ina. Duroy!
Lumabas ka nga dyan! Eh bakit ang kalat-kalat sa bahay? Alika nga rito at mapapatay talaga kitang bata ka! Duroy! Naku, ang nanay ko na. Siya na talaga yan. Hindi na yan peke. Nay! Andyan na po ako! Ay gising ka na pala, Duroy. Nandyan na nga yung nanay mo. Abay lapitan mo na. Baka sugurin ka pa rito sa loob. Alam mo naman ang kaibigan kong yan. Eh ganyan talaga yan. Opo, salamat po Aling Lita. Pagkalapit ni Duroy sa ina, ay kaagad niya itong niyakap ng mahigpit. Gulat na gulat naman ang kanyang ina sa naging reaksyon niya. Ano ba, Duroy? Pipisain mo ba ako, ha? Ang higpit mong yumakap, ha? Isang gabi lang akong nawala. Anong ginawa mo sa bahay? Bakit ganoon ang itsura? Nawala lang ako ng buong gabi, naging dugyot ka na sa bahay? Umuwi ka at maglinis ka doon. Opo, Nay. Madali lang po yung linisin. Ang mahalaga po, ikaw na talaga po yung nandito at hindi na yung peke. Ano bang pinagsasasabi mo? Doon ko na lang po sa bahay ikikwento ang lahat. Hinila niya sa braso ang ina pauwi sa bahay. Pagkapasok nila sa loob, ay nilinis niya ang bahay habang nagkukwento. Hindi naman makapaniwala ang ina sa mga naririnig mula sa kanya. Maya-maya, natigilan si Duroy nang makaramdam siya ng pagkahilo. Hindi niya mapigilan ang panlalambot ng tuhod niya at panlalabo ng paningin dahil nahihilo na siya. Nagulat na lamang ang kanyang ina nang bigla siyang bumagsak sa sahig. Duroy! Anak! Anak, anong nangyayari? Napano ka bang bata ka? Ano ba kasing nangyayari habang wala ako? Dali-dali siyang tinulungan ng ina para makatayo. Inalalayan siya nito na makaupo sa sofa. Pagkatapos ay kumuha ito ng tubig sa kusina. Pinainom ito sa kanya pero hindi niya magawa dahil bumabaliktad ang kanyang sikmura. Bukod doon, nakaramdam din siya ng takot sa tubig. Bigla niyang tinabig ang kamay ng ina na may hawak ng baso na may lamang tubig. Bigla siyang sumigaw nang makitang natapon ang tubig sa sahig at muntik nang tamaan ang paa niya kung hindi lang agad niya nailayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bakit nalilisik ang mga mata mo? Bakit namumula yan? Ha? Hindi ko alam. Masakit yung tiyan ko. Parang may humahalukay. Ang sakit. Bakit ang sakit? Ang hapdi. Para akong nagugutom. Kinakain na yata ng malalaking bituka ko yung maliliit kong bituka. Ano bang nangyayari? Ako nga ang dapat magtanong sa'yo kung ano bang nangyayari. Bakit mo'y binabalik sa akin ang tanong? Maya-maya ay humahangos na pumasok sa bahay nila si Aling Lita. Halos magkanda utal-utal ang ginang habang nagsasalita. Lusing! Lusing! Ay sinarding nagsusuka. Nanlilisik ang mata tapos galit na galit. Umaatungal na parang aso. Tapos nagwawala siya. Parang gustong tumakas. Ano? Saka, bakit naman napunta sa inyo si Narding? Eto ngang si Duroyo, bigla na lang ding bumagsak sa sahig. Ano ba kasing nangyari? Naku po, mamaya na tayo magtanungan. Ang mabuti pa, dalhin na natin sila sa albularyo. Albularyo? Bakit? Ano ba kasing nangyayari? Huwag ka nang magtanong kung gusto mo pang maagapan ang anak mo. Ay tara na! Dalhin na natin kay Apo During! Dali-dali nilang dinalang dalawang binata sa albularyo. Pagkarating doon ay napailing agad ang matandang lalaki nang makita ang dalawa matapos paupuin sa magkatabing upuan. Ano pong nangyayari sa anak ko, Apo? Nayanggaw sila. Mukhang nakakain sila ng pagkaing nalawayan ng aswang. Ano? Paano nangyari yon? Anak, Duroy, sumagot ka nga sa akin. Pumunta ka na naman ba sa bahay ng aswang na yon? Sa dulong baryo? Sagutin mo ako!
Hindi kanya maiintindihan dahil ang laway ng aswang ay nananalaytay na sa katawan niya. Naglalakbay na ito papunta sa utak. Una nitong inaatake ang tiyan at sikmura para makaramdam ng gutom. Sa oras kasi na makakain sila ng sariwang karne, tuluyan na silang magiging aswang. Tatanungin ko kayo, nakakain ba ang dalawang ito ng hilaw na karne? Ano? Wala ho akong naiintindihan. Wala po ako kagabi. Hindi ko nabantayan ang anak ko. Kasalanan ko ito eh. Dapat hindi ko siya iniwan. Hindi ko kasi mahindian ang paanyaya sa akin na pumunta sa kabilang baryo. Hindi ko alam na inaswang na ang anak ko kagabi. Wala po akong alam. Mukha namang hindi sila nakakain ng sariwang karne, Apo Doring. Sa bahay ko po sila pinatulog kagabi. Mahimbing lang po ang tulog nila. Ngayong umaga lang ho sila nagkaganyan. Mabuti naman kung ganon. Magagamot ko pa sila. Ipahahanda ko muna ang mga kakailanganin ko. Mabuti na lang talaga at nandiyan ka, Maring Lita. Kung wala ka, baka aswang na ang anak ko ngayon. At nadamay pa ang kaibigan niyang sinarting. Ay sus kong mga bata ito. Kahit tatanda na, sakit pa rin talaga ng ulo. Ganyan talaga ang mga kabataan. Mahilig kasi silang alamin ng kung ano-ano. Pero ang nakakatuwa, abay dahil sa kanila, nahuli na yung aswang. Napatay na kagabi, kasama si Kapitan at ang mga kagawad. Saka yung mga kalalakihan dito sa atin. Yun nga lang, nahawaan ang dalawang ito. Pero huwag kang mag-alala. Mahusay na manggagamot si Apo Doring. Maililigtas niya ang mga bata. Oo, kumapit na lang tayo sa husay niya. Wala na akong ibang kakapitan na pag-asa. Ayokong magkaroon ng anak na aswang. Ay naku, talagang papatayin ko na lang siya. Ay naku, grabe ka naman Maray sa anak mo. Kaysa naman makapatay siya ng tao. Maya-maya ay bumalik ang matandang manggagamot. May dala itong palangganang may lamang mainit na tubig. Kasunod nito ay ang asawang may dala ring isa pang palanggana. Inilagay nila ito sa paanan ni Duroy at Narding. Kumakalat ang amoy ng herbal na mga dahon sa buong bahay. Nang maamoy yun ni Duroy at Narding, nagsimula na silang magalit. Nagwawawala sila dahilan para iutos na matandang manggagamot na itali ang dalawa sa upuan. Pulang-pulang mga mata ng dalawa. Nanlilisik pang tumingin na para bang hindi nakakakilala. Naglalabasan ang mga ugat sa kanilang katawan. Gusto ng mga ito na hablutin ang mga taong nasa paligid nila. Habang naaamoy nila ang amoy ng herbal na nasa palanggana. Nagsukar sila ng malapot na likido na kulay brown. Umaatungal rin sila na magkahalong galit at sakit. Nakikita ng lahat kung papaanong umaalo ng tiyan ng dalawang binata na para bang hinahalukay ito. Iyak ng iyak ang ina ni Duroy sa nakikita nitong nangyayari sa anak. Napapayakap na lamang siya sa kaibigang si Lita. Maya-maya ay lalo pang nagalit ang dalawang binata nang magsimula ng mag-usal ng dasal ang albularyo. Sabay silang ginagamot nito. Pinahiran din sila ng langis sa iba't ibang bahagi ng katawan. Salitang hinahagod ang kanilang likod para lalong isuka ang malapot na likidong sinasabi ng albularyo na ito na laway ng aswang. Sinabayan na ni Lokring ng dasal ang ginagawang panggagamot ng albularyo sa mga binata. Halos matawag niya na ang lahat ng santo para lang dinggin ang kahilingan niya na iligtas ang dalawa. Ilang oras ding tumagal ang panggagamot nang tuluyan ng mahimasmasan ang dalawang binata. Para silang lantang gulay matapos ang mahabang panggagamot. Hindi na namumula ang kanilang mga mata. Bumalik na rin ang itsura nila sa normal. Pinagpawisan lang sila ng matindi dahil sa matindi at walang humpay na pagsusuka. Gulat na gulat pa si Duroy
nang makita ang palangganang nasa tapat niya. Halos masuka siya nang makitang nakakadiring likidong naroon. Yaks! Ano po yan? Bakit may ganyan? Saka, bakit ako nakatali? Nay, ano to? Ikaw rin, Duroy. Nakatali ka rin. Ako rin eh. Bakit? Wala talaga kayong naaalala? Ganon talaga. Inaalis ang alaala nila dahil hindi naman nakatuon ang isip nila sa nangyayari. Ang tanging laman lang ng isip nila kanina ay makakain ng sariwang karne para maibsan ang hapdi ng kanilang sikmura. Pero magaling na po sila, hindi ba? Oo, magaling na sila. Pwede na silang kalagan. Pagpahingayin niyo muna bago kayo umuwi. Ano pong nangyari, Nay? Naku, munti ka na maging aswang. Nakakain daw kayo ng pagkain ng aswang. Gusto kayong hawaan ng aswang na yon. Ang sisiba nyo kasi. Yun pala? Yung inihain sa atin ng peking nanay mo, Duroy? Palagay ko nga. Sarap na sarap pa naman tayo. Anong peking nanay na pinagsasasabi nyo? Kayong dalawa ha, puro kayo kalokohan. Tingnan nyo ang nangyari sa inyo. Makikinig kasi kayo sa amin ng mga magulang nyo para hindi kayo napapahamak. Tingnan nyo, muntik na kayong maging aswang. Basta, masaya ako ngayon. Kahit member ng ratatatang nanay ko, ang mahalaga, hindi na siya ang peke. Siya talaga yan. Ako rin. Namiss ko na rin ang nanay ko eh. Kaya uuwi na rin ako. Kahit bugbugin pa niya ako palagi. Huwag lang akong ampunin ng aswang na nagpapanggap na aling lusing. Eh kung pinagkukutusan ko kaya kayong dalawa? Pagkatapos makabawi ng lakas ng dalawa, inihatid muna nila si Narding sa bahay nito at saka kinausap ang magulang. Laking pasasalamat naman ng mga ito dahil nakabalik ng ligtas ang kanilang anak. Nangako rin ng mga ito na hindi pagbubuhatan ng kamay si Narding. Kapag pagagalitan ay sermo na lang ang kanilang gagawin. Pagkatapos makausap ang mga magulang ni Narding, umuwi na rin sila. Pagdating sa bahay, ipinagluto si Duroy ng kanyang ina ng lugaw dahil halos ayaw pang kumain ni Duroy ng karne dahil sa nangyari. Walang halo ang niluto ni Lokring, purong lugaw lang ang laman nito. O anak, kumain ka na para bumalik agad ang lakas mo. Salamat po, Nay, ha? Basta magpagaling ka na kasi hindi mo pa natatapos ang gawaing bahay. Yung nililinis mo, abay hindi mo naman natapos. Makalat pa rin dito. Mag-iigib ka pa. Ay naku bata ka, hindi ka talaga maaasahan sa bahay na to. Akala ko'y magiging maayos ka kapag iniwang kita, abay pero munti ka pang maging aswang. Kahit panay ang sermon ng ina ni Duroy, nginitian niya na lamang ito habang kumakain ng lugaw. Nanay ko yan. Aanhin ko naman ang peke na malambing. Kung aswang naman. Doon pa rin ako sa palasermon. Kahit na mababasag na ang tenga ko sa boses niya. Basta ang mahalaga sa akin, kasama ko ang totoong nanay ko. Bubulong-bulong ka pa. May problema ba sa lugaw ko? Nako, wala ho, Nay. Masarap po ang pagkaing walang lasa. Kaysa dun sa malasa at mabango ang aroma. At talagang sinasabi mong walang lasa ang luto ko. Eh di maghanap ka ng peking nanay mo. Nay naman eh. Ay ewan ko sa'yo. Tinawanan na lamang ni Duroy ang kanyang ina habang naiinis ito. Ang sermon nito ay hindi masakit sa kanyang tenga. Alam niyang sermon nito ng pagmamahal.